hihig sa kakli. Bago sa saksi, patuloy na nasusunog ang bahagi ng residential area sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Sinabayan pa ng mga pagputok ang naglalagablab na apoy. At mula sa Taguig, saksila si EJ Gomez. EJ? Pia, mag-aapat na oras na ngang inaapula ng mga bumbero ang sunog ng club dito sa isang residential area sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Ang sunog umabot na sa ikalimang alarma. Ayon sa BFP, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na eskinita. Ayun, sumabog. Dinig ang mga pagsabog habang naglalagablab ang apoy. Pasado alas 6:30 ng gabi sa Barangay Santa Ana, Taguig. Bigla-biglang sumasabog yung tangke. Sa videong ito, ilang tao ang namataang lumalangoy palayo sa nasusunog na lugar. Lumalangoy na yung mga tao. Ayun, lumalangoy na sila. Ayon sa BFP, residential area ang nasusunog. Pasado alas 7 ng gabi, itinaas sa ikalimang alarma ang sunog. Tumulong na sa pag-apula ang kawani ng BFP mula sa mga kalapit na lugar at fire volunteers. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil bukod sa traffic papunta sa lugar, masisikip ang mga eskinita at dikit-dikit ang mga bahay. Inilikas ang mga nasunugan sa kalapit na eskwelahan. Pia, sa latest data mula sa BFP, ang bilang ng mga bahay na nasunog o natupok ay nasa 175. Ang bilang naman ng mga pamilyang apektado ay 300 o katumbas ng 700 individuals. At sa mga puntong ito, ang estimated damage ay nasa 3.75 million pesos. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Umaasa po ang mga rescuer na may mahanap pa ring buhay halos 2 araw matapos ang pagguho sa ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. At mula sa Angeles City, saksi live si Bam Alegre. Bam? Pia, as of 8:27 PM ay tinapos na ng Bureau of Fire Protection yung rescue operations. Wala raw operation na ngayong gabi at magpapatuloy sila bukas ng 7 AM. Retrieval operations na yung tawag nila rito at bukas din magkakaroon ng press briefing para ipaliwanag yung shift from a rescue to retrieval. Mag-aalas 7 ng gabi, nasa ground zero pa rin ang mga rescuer ng Bureau of Fire Protection. Patuloy ang search, rescue and retrieval operations para sa mga natrap sa gusaling gumuho madaling araw nitong linggo. Halos 2 araw nang natrap sa debris ang 17 nawawala pa rin. Kanina po pansamantalang itinigil yung search and rescue to give way for the thermal imaging, thermal scanning. Ang good news po dito, meron po silang na-sense na finding ng sign of life. No? So with that finding, nagkaroon po ng decision to pursue yung search and rescue sa Sector 1. Ayon sa BFP, bandang alas 5 ng hapon kanina, pinasok na ang iba pang bahagi ng tinatawag nilang Sector 1 para maabot ang mga nadedetect ng kanilang thermal detectors. May heartbeat pa raw na nadedetect sa lugar, bagamat di matukoy kung ilan ang naroon. Masusi po ngayon ang ating operation. Yun nga lang po, very challenging kasi madilim na naman. Nasagip din ang isang aso na alaga umano ng foreman. Sa amin po, hindi pa namin basta-basta nililimit. Makikita niyo po sa mga previous operation natin, may mga miracles po talaga na nandyan na hindi mo naasahan na 2 to 3 days meron pa pala tayong life. Kaya hindi pa po tayo basta-basta pwedeng bumigay. Noong 2024, nagsimula ang pagtatayo ng gusali na pagmamayari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation na siya ring kontraktor ng proyekto. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Sa ngayon, tinignan ng mga volunteer civil engineer ang structural plans nito para malaman kung nasunod ba ang mga plano na isinumite sa Angeles City Hall. Titingnan din ang tibay ng materyales na ginamit at kung nasunod ang ibang pamantayan sa construction. So far, anong nakita niyong by violation? Ang baka lang sir, mga standard na mga repairs na dapat meron. Like for example sa mga joints na yung mga confinement, dapat may mga repairs ko. Yun yung mga wala. Sabi naman ng Department of Labor and Employment Region 3 Director, ipinatigil nila ang pagpapatayo ng gusali noong nakaraang taon dahil sa mga occupational safety violations. So yung mga technical safety inspectors namin ang pumunta
Dahil ang sinabi ng aming unang inspector, 2 inspectors ay parang may imminent danger. Sinulat niya doon sa ano. So inassignan ko ng technical safety inspector. Yun nga ang nakita. Napakaraming violation. Hindi rin daw sila pinapasok sa lugar para makapag-inspeksyon. Pero inalis din daw nila ang suspension makalipas ang 1 buwan matapos mag-comply umano ang kumpanya. Pinatatawag na rin ng City Hall ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali para sa investigasyon. Live mula rito sa Angeles City, Pampanga. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Humiling ang Office of the Ombudsman ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa. Kaugnay po yan sa reklamong plunder at indirect bribery dahil sa pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 milyong piso mula sa 3 donor. Pero ayon sa Senador, ang investigasyon sa kanya ng Ombudsman ay paraan lang umano para patahimikin siya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa 3 donor noong January 2025, sinampa na reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Batay raw ito sa mismong pag-amin niya sa investigasyon noon ng COMELEC. Ngayong araw, humiling ang Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Marcoleta. Gayon din kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Sa kanyang privilege speech kanina, sinabi ni Marcoleta na ang investigasyon ng Ombudsman ay paraan para patahimikin siya umano tungkol sa anomalya sa flood control at sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Ayon sa Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa laki ng halagang 75 million pesos, hindi raw ito maituturing na ordinaryo kagandahang loob, kundi korupsyon para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang halaga sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Sasagot daw si Marcoleta sa tamang forum. Nagpasaring din siya sa Ombudsman. Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, "Yes, sir." So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yun sa bato. Kasama si Marcoleta, 8 sa 13 majority senators ang nahaharap ngayon sa mga kaso, reklamo o kaya'y investigasyon. Sina Senador Bato de la Rosa at Bongo, kapwa tinukoy na co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Si Senador Chis Escudero nahaharap sa preliminary investigation para sa kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda naman ng Department of Justice na sampahan ng plunder at graft charges si Senador Jinggoy Estrada. Nire-review naman ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kasong katiwalian si Senador Joel Villanueva. Iniugnay ang 3 sa issue ng flood control projects. Ang magkapatid na si Senador Mark at Camille Villar, kasama naman sa iniimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa dahil sa ilang negosyo ng kanilang pamilya.
Sa gitna ng isyu ngayon sa Senado, binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na solid ang mayorya. Solid din daw ang 11 miyembro ng minorya ayon kay Senador Risa Ontiveros. Ang status quo pa rin, alam nyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin. Isa sa maugong na pangalan na gusto raw ng minorya na maging Senate President kung sakali ay si Senador Win Gatchalian. Kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, napakaseryosong legislator. Isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ilan pang miyembro ng mayorya ng Senado ang magiging bahagi ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Vice Chairperson sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Kabilang naman sa miyembro ng komite, sina Senador Bongo, pati na sina Senator Robin Padilla, Cheese Escudero, at Amy Marcos. Gayon din ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille Villar. Nauna nang iniluklok si Senadora Pia Cayetano bilang chairman ng komite. Marihing pinabulaanan ng mga senador ng minorya ang mga alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may mga planong amyendahan ang saligang batas at huwag umunong magkaroon ng eleksyon sa taong 2028. Saksi, si Ian Cruz. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. Ito ang reaksyon ni Senador Mig Zubiri sa presentasyon ni Senadora Amy Marcos sa kanyang privilege speech kanina. Nagpalabas ang senadora ng video na naglalaman ng mga aligasyon na may mga mambabatas umanong nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas sa pamagitan ng CONAS o Constitutional Assembly. Nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Para raw mangyari ang charter change, kailangan daw ng no-el o no-election scenario. Malakas ang ugong ng no-el sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman. At madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kakawing daw ng planong charter change at no-el ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa tiyatsa o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Sabi ni Marcos, may mga source daw siya tungkol sa mga napag-usapan sa meeting. Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang tungkol sa sinabi ng senadora. Wala pang pahayag kaugnay nito si House Speaker Bo J.D. Pero ang mga miyembro ng minorya inalmahan ang mga akusasyon ni Marcos. Giit nila, walang katotohanang isinusulong nila ang tiyatsa. That the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's
should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Sinagundahan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang mosyon ni Zubiri, sabay ng pag-alma sa aligasyon sa kanya ni Marcos. You should not be surprised if I often see Bojidi, because Bojidi is my golfmate. During that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang kailangan natin, Chacha, character change. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. The Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof. These are lies, Mr. President. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng house show presentation kanina. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Pero kontra sa mosyon ni Zubiri ang kasama ni Marcos sa mayorya. I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Matapos ang debate, binawi rin ni Marcos ang video sa hiling ni Senate President Alan Peter Cayetano. I-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana, kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. I withdraw also my motion. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ipaniliwanag ng Korte Suprema kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Isang grupo naman ng mga alkalde ang nanawagan sa Senado na hindi ito dapat maging kanlungan ng anilay pagtatakipan. Saksi si Darlene Kai. Why are you here, sir? This is the Senate! Bago dumalo sa sesyon noong May 11, 6 na buwang hindi nagpakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Bago siya mawalang muli noong May 14, isa sa mga nabanggit niya sa panayam sa 24 oras ay ang pambabatiko sa kanya dahil sa patuloy na pagtanggap ng sweldo kahit hindi siya pumapasok. Yung iba doon ginagamit ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest mga last 2 months ata na sweldo ko, hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiyang-hiya na. Pero ang matagal na pag-absent sa Senado, hindi raw dapat baliwalain ayon sa Mayors for Good Governance. Panawagan ng 58 alkalde na lumagda sa payag, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng absenteeism at pagtatakipan. Dagdag nila, hindi dapat protektahan ang halal na opisyal na umiiwas umano sa responsibilidad. Wala pa ring linaw kung nasaan si De La Rosa na itinuturing na armed and dangerous ng NBI. There are footages nung umalis si Senator Bato, may mga dalang duffel bag eh. So there is a suspicion na baka mga baril yun, no? Sinisikap naming makuha ang panig ni De La Rosa tungkol dito. Ayon sa PNP-PIO, wala pa silang natatanggap na formal na hiling mula sa NBI para i-revoke o bawiin ang firearms license ng senador. Oras na matanggap yan, pag-aaralan nila ang request alinsunod sa batas. Noong nakaraang linggo, bigo ang kanyang kampo na makakuha mula sa Korte Suprema ng temporary restraining order at status quo ante-order para pigilan ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court nang walang basbas mula sa Korte sa Pilipinas. Sa desisyon ng Korte, sinabi nitong bigo ang senador na ipakita na may malinaw na karapatan siya na kailangang protektahan kaya dapat mag-issue ng TRO ang Korte.
Nakaangkla raw ang karapatang ito sa mga kwestyong legal na di pa nadedesisyonan ng korte, gaya ng kung pwedeng ang ipatupad ang ICC warrant kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nakasaad din sa desisyon na mas kathang isip kaysa totoo ang panghimasok sa kanyang karapatan. Bukod sa binigyan siya ng protective custody ng Senado, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi noong May 13 na walang direktiba noon para arestuhin siya. Dagdag ng korte, may mga kasamang hindi beripikadong ulat at aligasyon sa inihaing very urgent manifestation ng kampo ni De La Rosa. Hindi raw pwedeng maglabas ang korte ng TRO o SQAO batay sa espekulasyon. Ayon sa korte, ang issue ng mga provisional remedy lang ang kanilang dinesisyonan at hindi ang constitutional issue sa main petition ni De La Rosa. Ang asawa naman ni De La Rosa na si Nancy, umapela sa hudikatura na huwag silang maging accessory para ipadala ang kanyang mister sa dahig. Kung isusuko raw si De La Rosa ay tila pag-amin-anya ito na mahina at hindi kaya ng mga korte sa bansa na litisin ang kaso nito. Gate pa ni Mrs. De La Rosa, pinupolitika ang kanyang asawa. Sa pananaw ng gobyerno, wala nang legal na balakid para ipatupad ang warrant ng ICC. Pero para sa kampo ng senador, provisional remedy lang ang dideny. Wala pong ruling na pwede nang i-implementa ang warrant. Pinangungunahan nila yung Korte Suprema na wala pang ang desisyon of the merits of the case. Naghain na sila ng manifestation tungkol sa desisyon ng SC. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Itinalaga bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Nanumpa na po siya kanina sa Malacanang. Papalitan ni Tolentino si dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nagbitiw para tutukan ang kanyang kalusugan. Ayon sa Malacanang, tiwala si Pangulong Bongbong Marcos sa kakayahan ni Tolentino. Mahigit 2,000 pamilya na naapektuhan ng sunog sa Maynila ang makakatanggap ng ayuda mula po sa DSWD at National Housing Authority. Inanunsyo po yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa mga nasunugan. Saksi si James Agustin. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Sa Delpan Evacuation Center sila pansamantalang nanunuluyan. Inanunsyo ng Pangulo na makakatanggap sila ng 10,000 pesos mula sa DSWD, habang 30,000 pesos naman mula sa National Housing Authority. Mayroon ding food packs at hygiene kits. May dagdag tulong rin mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Inaalam pa rin ang sanhi ng malaking sunog na sumiklab noong Sabado. Mabilis kumalat ang sunog dahil gawa sa light material ang mga bahay. Kanya-kanyang hakot ang mga residente ng maisasalba nilang gamit. Nagkaroon po ng sa lakas ng hangin. So nagtaas po tayo hanggang Task Force Charlie. Ang naging balakid lang po dito is yung mga lumalabas ng mga tao na sa lubong ng ating mga firefighting. Depressed area po ito, ma'am. Isa lang ang labasan, isang pasukan. Base sa tala ng DILG, aabot sa mahigit 2,000 pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Mag-alas 10 naman kagabi na magkasunog sa Mabuhay Street, UP Village sa Quezon City. Natupok ang 2 palapag na ancestral home. Ang structure ng bahay is made of light material since lumang modelo na siya. Sa loob ng bahay, like for example, mga papel, mga libro. So, yung mismong bahay gawa sa light materials. Kaya mabilis po ang pagkalat ng apoy. Wala namang nasaktan sa sunog ayon sa BFP. Inaalam pa rin ng sanhi ng sunog. Nagkasunog din sa Barangay 132 Bagong Baryo, Caloocan alas 3 sa madaling araw kanina. Balde-balde ng tubig ang pinagpasapasahan ng mga residente para makatulong sa pag-apula. Inabot na mahigit 1 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Sa tala ng barangay, halos 30 pamilyang naapektuhan. Iniimsigahan pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Nauwi sa saksakan ang rumble sa laro ng basketball sa Maynila. Isa ang sugata. Saksi si Bernadette Reyes. Biglang nauwi sa rambulan ng laro sa isang paliga sa Barangay 116 sa Maynila dahil sa hindi nagustuhang call ng referee. Ultimo mga nanonood na pasugod sa mismong court at doon nagpang-abot. Kabilang sa kanilang isang lalaking may hawak na patalim na may hinabol ng saksak sa hindi pa malamang dahilan. Isang Arsenio Alvario Jr. ang nataga ng isang alias Leo. Mga tiyuhin umano sila ng mga kabataang nagrambulan sa court. Dinala sa Gat Andres Bonifacio Medical Center ang biktima habang mabilis na tumakas ang sospek. Yung player naman po, nagkaroon po kasi ng intentional foul.
inamin naman na talaga sinadya na ano. Kaya lang nahaluan na nga po ng mga kamag-anak. Nagkakagulo na palaro sa kabilang street. Doon naman sila nagtatagaan na. Kwento ng isang lalaki nakarating sa kanyang nabugbog ang kanyang anak sa basketball court. Sasaklolo sana sila pero hinarang ng lalaking may patalim. Pagdating ko doon, ayun nga, nakita ko yung anak ko may damage na sa muka. Ngayon, isang pamangkin ko, sabi niya, yun yung bumugbog. Nasa loob ng court mismo, yung bumugbog sa anak ko. Damay din ng isa pang lalaki na umaawat lang. Nakita ko lang nagra-rumble na sila. Tapos ngayon, inaawat ko. Bumalik, may mga dalang taga, mga tinrider kami, gano'n. Mga kasamahan ko. Tapos pinagtatagaan na. Ako unang tinaga dyan. Kasalukuyan pang hinahanap ang suspect na maaaring mahaharap sa reklamong frustrated homicide. Yung sa suspect, ma'am, under follow-up naman namin. Pero at least, ma'am, na-identify na namin yung suspect. Sana maging kalmado sila, mapagpasensya kasi basketball yan. Hindi naman kasi laban ng parang chess yan. Talagang pisikalan po yan. Talagang magkakasakitan po talaga sila. Hindi naman kami galit sa inyo. Kami hindi naman taong mapagtanim ng galit na pinatawad na namin kayo. Harapin nyo na lang kung ano yung nagawa nyo sa batas. Bernadette Reyes, ang inyong saksi. The people have spoken. Ito po ang bago at kakaibang original Pinoy game show na mapapanood na simula June 6. Magiging host nito si Heart Evangelista na excited na sa kanyang bagong role. At makakasama niya rito si Sean Lucas na hasa na rin sa hosting mula sa Unang Hirit at TikTok Clock. Ayon kay Sean, pangarap niya makapartner si Heart kaya masayang-masaya siya sa oportunidad na ito. Siopaw bilang pampaswerte? Nagpasiklaban po sa pag-akyat sa tore ng mga ban o mga siopaw ang 12 taga-Hong Kong. Para po yan sa taunang Tung Chau Ban Festival. 12 ang sumabak sa paligsahan na paramihan ng makukuhang ban o siopaw sa loob ng 3 minuto. May katumbas na puntos ang bawat siopaw at tumataas ng puntos habang paakyat sa tore. Paniwala sa tradisyon na kung sino man ang makakuha ng siopaw sa ibabaw ng tore ang magdadala ng swerte sa kanyang pamilya. Mahigit 1 siglo nang ipinagdiriwang ang festival para ipagdasal ang kapayapaan at kaligtasan. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. At hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!